What's up mga idol? So sa video na ito is magpapa-PMS tayo for 10,000 kilometers. So dito ay pumunta kami sa kasa ng Misukawa Motors dito sa Cavite. So dito sa video na to mga idol is ipapakita ko or i-explain ko yung mga required at mga optional na sinasuggest ni Kasa. So dito sa video na to ng mga idol is i-explain ko or ipapakita ko yung total amount ng bill na ano natin dun sa 10,000 kilometers. So kung bago ka sa akin channel mga idol is please don't forget to like and subscribe. Okay. So una mga idol is kailangan mong magpa-book doon sa app. So mayroong option doon to book via app. Tapos select mo lang doon yung PMS. And then once na nakapag-book ka na and nandun ka na sa kasa, diretso ka lang doon sa service na room or service na room. And then pagpasok mo doon, bibigyan ka nila ng mga list ng mga required at optionals. Tapos i-explain din sa'yo doon kung ano yung mga items na yon. And then ikaw na bahala kung yung mga optionals isasama mo or hindi. Yeah, it's up to you na. So yung sa akin mga idol is mamaya ipapakita ko yung mga list ng sinama ko. So may mga sinama rin ako doon ng mga optional na tingin ko pwede rin naman siyang gawin doon sa ating sasakyan. And ayun nga mga idol, since dumating ako dito ng late na or dumating kami dito ng late na, nag early lunch. So ayun, pero after that sa service center is makakapasok ka na dun sa or ila-line up na yung sasakyan mo dun sa for PMS or sa service na. Okay, so pumunta muna kami dun sa katapat na fast food. Kumain muna kami mga idol. So ayun yung mga bata naglalaro. Ang kukulit kung ano na yung mga ginagawa habang inaantay yung pagkain. So ayan, kung ano na lang mga pinaggagawa ng mga bata na yan. So ayun guys, habang inaantay namin yung pagkain, ayan, naglalaro lang yung mga bata na yan. And so ayun nga, dumating na yung pagkain guys. And kain muna kami. So inaantay namin ngayon yung yung PMS, yung result. Alright guys, so natapos na yung PMS and then ito pauwi na kami. So guys, ito na pala yung result ito na pala yung mga pinili ko na required at saka yung optional. So makikita nyo dito guys is meron tayong gasket. Itong gasket is required siya. And then yung ginamit pala natin na oil is polysynthetic, yung engine oil. Ito rin is isang required. And then yung genuine brake and parts cleaner is required po siya. So itong X1R guys is optional. Ito yung petrol decarbonizer. Pero sa tingin ko kasi sa ating sasakyan is kailangan na siyang i-decarbonize since naka 10,000 kilometers na siya. Pero it's up to you guys kung isasama nyo sa inyong PMS. Pero yun, this is optional lang naman. And then ayun, kung mapapansin nyo, yung andito rin yung mga price niya. So itong X1R is mahal, umabot siya ng 2,000. So ayun. And then yun, yung engine oil, yung fully synthetic. Alright guys, so itong next naman is oil filter. Itong oil filter is isa sa siya required. And then yung engine flush, isa ito sa optional. Bali, since yung sasakyan ko is madumi na talaga yung makina, so pina-engine flush ko sa. So this is optional naman, so it's up to you guys kung isasama nyo sa PMS. And then another one is yung X1R engine treatment. Bali, isa rin to sa optional. So it's up to you na lang din guys kung isasama nyo siya. Pero yung sa akin kasi, ang ginagawa ko kasi dito is alternate. So since nung nakaraang PMS is hindi ko siya pinalagay, so ngayon pinalagay ko siya. Bali itong engine treatment is parang ano siya, vitamins.
So vitamins yan sa makina. And yeah, you can check this out naman kung ano yung mga benefits na to. And then yung last is yung rad cap. So isa ito sa required. So ayan guys. Okay, so ito guys, yung Kasa is meron din silang recommendation kasi kung mapapansin niyo dito, meron silang nakalagay na need to replace yung air filter. So ang ginawa ko kasi dito is hindi ko siya pinalagay kasi ayun, so sabi kasi ng mga mekaniko is kailangan na siyang palitan kasi madumi na. Pero ang ginawa ko, hindi ko muna siya pinapalitan kasi it's almost mag-a-add ka ng 3,000 pesos para dito. So since tight yung budget, hindi ko muna siya pinalagay. At saka sa tingin ko naman is okay pa naman yung running pa naman yung air condition, and hindi pa naman siya totally parang sinasakal yung lamig, or okay pa naman yung lamig, kaya hindi ko muna siya pinalagay. And then kung mapapansin nyo rin dito is yan, nandito yung testing nila ng battery, kung good conditions pa na ba or okay pa naman yung battery. And then ayun, china-check nila, meron silang mga ano dito, check list. And then kung mapapansin nyo rin dito guys, nandito yung battery result natin. Yan, so far so good pa naman, or good condition pa naman yung battery. And then yun, may checking din sila ng brake pads, mga fluid. Okay guys, so ito yung battery result natin. So kung mapapansin nyo, mababa na yung kanyang reading or yung kanyang measure. So umabot na lang siya ng 200 plus. So sabi ng mekaniko is kailangan daw ito nasa 500 to 600 yung kanyang measure. So possible daw ito na baka mahirapan na ako mag-start ng makina, pero hindi pa naman siya totally kailangan palitan. Parang ano lang siya, malapit na siya ma-replace or mapalitan. So parang ganun. Yung total pala guys ng bill natin is umabot siya ng 12,149. So far medyo pricey siya, pero in terms of the service naman is maganda naman siya kasi hindi lang siya nalinis ng makina, at meron din silang ginawang washing dun sa unit mo. Tapos nagkaroon din sila ng vacuum, so totally talaga ang linis talaga yung loob ng sasakyan. Nagkaroon din sila ng vacuum, so far so good naman. So ayan, guys, if you have any questions or any comments, feel free to drop lang doon sa ating comment sections, and hopefully I can address that as soon as possible. And ayun guys, basically that's it. If you have any questions, ayun nga, feel free to drop doon sa ating comment section. And kung bago ka dito sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Ayun lang guys, so maraming salamat sa panonood, and see you sa next na video natin. Maraming salamat.